Sara Duterte ngayon. Sunod-sunod eh. Parang binayo ito eh. Sunod-sunod. Number 1, February, may panibagong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Number 2, yung allegedly bagman niya, nagsalita na. Notaryado na po yung affidavit at nasa ombudsman na. Number 3, sinampahan po siya ng plunder. Sinampahan po siya ng graft and corruption. Sinampahan po siya ng malversation dyan sa ombudsman din. Ang dami, di ba? Binabayo si Sara Duterte. Ang masaklap, ang mga dilis, ang sisi kay PBBM. Uy, bakit naman? At ito ang masaklap pa ha. Ginagawa lang daw po ito para hadlangan ang 2028 presidential bid ni Sara Duterte. Ayun, malinaw. Galing na mismo sa bibig nila. Plano palang tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. Obvious naman yan. So, kapag pinapanagot mo siya dahil sa pag-uwaldas ng confidential funds, dahil sa allegedly graft and corruption, hinahadlangan pala siya sa pagtakbo niya sa 2028. Ano yun? So lahat tayo ganyan na lang. Mami ka, kapitbahay niyo, tatakbong kapitan yan eh. Kahit nagkasala pag sinampahan ng kaso, sasabihin kasi tatakbong kapitan niya, sinisiraan. Ano yun? Yung mayor niyo, ganun din. Sinisiraan niya kasi tatakbo yan, malaking tsansa niya na manalo. Ganun yun. Hindi na lang natin pananagutin sa pag-uwaldas sa kaban ng bayan. Ganun ba yun? Naku, si Madriaga pa lang. Napakatibay daw ng ebidensya na hawak ni Madriaga. Sa tamang panahon, ilalabas po yung ebidensya na yan. May nakausap tayo. May direct. Nakakausap nila si Madriaga. Talagang tutuluyan si Sara Duterte. Matibay daw po talaga yung hawak nilang ebidensya. At may mga inaayos pa pong proseso. Hintay lang kayo. Lalabas din po yan. Di ko pa pwedeng i-reveal sa inyo kung ano yan. Anyway, dito muna tayo sa sinasabi ko sa inyo. Nasa politiko kasi ito, na ito daw pong plunder complaint na isinampa kay Sara Duterte, ginagamit daw po para hadlangan yung kanyang pagtakbo sa 2028. Pakinggan natin. Ni Vice President Sara Duterte sa harap ng plunder complaint at sa affidavit ni Ramil Madriaga laban sa PSE. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. na ang mga isyong binabato kay VP Sara ay politically motivated at hindi umano sa legal. Ayon pa kay Panelo Jr., nagsanib puwersa ang mga dating magkakaaway upang sirain ang Duterte legacy at hadlangan ng landas si VP Sara patungo sa pagkapangulo. Tinawag din niya na malisyoso at gawa-gawa lamang ang mga affidavit ni Madriaga. Kahina-hinala rin daw ang timing ng paglabas nito at nagmula sa isang taong may criminal history. Sa hiwalay na pahayag, sinabi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na hindi raw magtatagumpay ang mga hakbang na umano'y nakatutok sa pagpapahina kay VP Sara. Okay. Wow! Gawa-gawa lang daw Madriaga, gawa-gawa mo lang daw yung affidavit mo. Bakit pa pinano tayo? Ito si Madriaga, nating tulus. Nating tulus, nakakulong siya Nandiyan siya sa BJMP, Bikutan. Bakit siya gagawa ng kwento? Nakakulong na siya. Ang gagawa ng kwento, yung nasa labas at sinusubukang isalba yung kanyang sarili para hindi siya makulong. Nagigets ninyo yon? Halimbawa, Zaldico, gagawa ng kwento yan para hindi siya makulong. Magtuturo yan, gaya ng ginagawa niya para hindi siya makulong. Sino tunuturo niya? Si Romualdez, si PBBM. Tingnan mo yung difference. Si Madriaga nakakulong. Gumawa ng affidavit, notaryado. Nasa ombudsman. Pinasa formally. May abogado nagpasa dyan. Madriaga yan Dito tayo kay Saldico. Sama mo si Gutesa. Si Saldico, walang affidavit. Video lang. Si Saldico, hindi matuntong kung nasaan. Si Saldico, hindi notaryado. Kung ano man yan. Dahil walang affidavit At hindi pinasa formally sa ombudsman o kaya sa DOJ. See the difference? Bakit sasabihin ito ni Panelo na gawa-gawa lang yung affidavit ni Madriaga na yan, na alam ninyo. Nasa ombudsman yan, ipapasa sa DOJ yan, bubusisiin yan, i-check yan kung consistent ba sa reality yan. O gawa-gawa lang. Ibig sabihin, verifiable. Mavi-verify nila kung totoo yan o hindi. Bakit gagawa ng gagawa? O balik tayo dito kay Gutesa. Nasaan si Gutesa? Nagpasa. May affidavit. Na-generate ni Marcoleta. Kinabukasan, pinapapunta sa DOJ. Hindi nagpakita, nagtago. Ano yung gawa-gawa doon? Si Saldico, yun ang gawa-gawa. Ito pa sinasabi ng anak ba ni Panelo Jr. yan? Anak ni Panelo, si Panelo Jr.? Kasabi niya naman daw ito yung nagsanib puwersa daw. Yung dating magkaaway, tinutukoy niya dyan yung mga pikat dilaw and yung mga BBM supporters. Common kaaway daw, common denominator yung
mga Duterte. Oh, kasalanan ni PBBM yan. Nagsalib puwersa. Doon pa na sa nagsalib puwersa, impossible eh. Dahil may mga pick at mga dilaw, abusado rin. Gusto rin agawin ang pwesto kay PBBM. Pero, di hamak na mas decente itong mga to kaysa sa mga DDS. Yung pag-agaw nila, sorry for the term, hindi pala agawin, mag-succeed o sumunod ka coffee sa 2028. Hindi agawin na kailangan ng kudita, hindi kailangan pag-resignin si PBBM. In short, nagpapabango itong mga pick at dilaw para pagdating ng 2028, sila na yung hahawak ng presidency. Hindi aagaw. I apologize for the wrong term, no? Hindi aagaw, kundi magsasucceed. Nagsanib puwersa daw. Hindi makikipagsanib puwersa yung mga dilaw at pink sa administrasyon. Never. Hindi yan. And the same thing, ang administrasyon, hindi makikipagsanib puwersa dyan o makikipagsabuatan at sanib puwersa kasi pwede naman magtulungan para sa mga proyekto. Pero yung makikipagsabuatan para hindi ng mga Duterte, never. Hindi gagawin ng administrasyon yan. Bakit ang administrasyon lalapit sa mga pink, sa mga dilaw? Nandoon kami, oh. Nandoon sila, oh. Nasa taas sila, oh. Sa tingin ninyo, utos ni PBBM yung isinampang plunder nila Shelo Magno? Just ombudsman? Definitely hindi. Bakit gagawin ng administrasyon yan? Hindi nyo masisi ang mga pink at mga dilaw. Hindi nyo maaway yan. Kasi wala sa posisyon. Meron, yes, sila Doris Ontiveros, sila Laila de Lima. Pero bakit nyo babakbakin ang mas mababa sa tingin ninyo sa inyo? Babakbakin nyo yung nasa taas. Si PBBM. Kaya kahit hindi kasalanan ni PBBM yan, lahat yan bintang kasalanan ni PBBM yan. Lahat yan palalabasin ninyo, nagsabuatan yan. Ito ang malinaw. May kaso na sa ombudsman. Pinagamitin nyo yung 16 lawyers ninyo. Di ba? Patunayan ninyo na mahuhusay talaga kayo. Baka kulang pa yung 16 lawyers. Magdagdag pa ng additional 16 lawyers. So, you have 32 lawyers. Sagutin yung mga paratang na yan ng grupo nila Shelo Magno dyan sa ombudsman. Yun lang yun eh. O, darating ang impeachment. February, magsasampa na ulit ng panibagong impeachment. Imposible na walang impeachment case. Imposible yan. Meron at meron yan. Hindi mag-hire ulit ng 16 lawyers. This time, alam na ng HOR, alam na ng House of Representatives kung paano i-handle yan. Make sure naman, nag-file na isa, dinggin agad. Kasi gagamitin nilang paraan yan eh. Gagamitin niya ng kampo din ni Sara Duterte para guluhin ang proseso. May mga magkukunwari din dyan, magfa-file. May mga bibitagin na mga mambabatas dyan. Para, panulusutan na naman, yung 1-year rule ban na bawal may magdinig ng more than one impeachment case sa isang taon, gagamitin nila yan, naabusuhin nila yan. Kaya make sure, pag may nag-file, kung sino unang-unang nag-file, as long as verified yan, dyan sa House of Representatives, dinggin agad, i-forward agad dyan sa pag-usapan agad dyan sa plenaryo sa House of Representatives and then itakbo agad dyan ng Senado. Kasi pag nag-break na naman, i-justify na naman nila yung forthwith na yan, wala na naman mangyayari yan. Doon isang paraan lang yung impeachment case na yan. Diyan nila dinggin yan. Eh, ba't ito ba yung mga ebidensya? May pinost lang ako kagabi. Sino nga yun? Yung dating disbursement officer ni pangalan nito? Ni Sara, ng Office of the Vice President. Diba? Bakit si Nachika ang naging disbursement officer ng confidential funds? Eh dapat siya, si Gina Acosta. Pinost ko yung kahapon kagabi. Eh kasi sabi ni Inday, wala siya nagagawa, ng file lang siya Diba? Ito, yung post ko kagabi. Si Madriaga, si Acosta at si Sara. Si Madriaga at Acosta ang magbabaon sa kahihiyan kay Sara. That's the caption, no? Kahapon yan, December 16, natanggap po ng ombudsman ang notaryadong affidavit. Notaryadong affidavit, in short, sinumpaang salaysay ng dati umanong bagman ni Sara na si Ramil Madriaga. Ngayon po ibilanggo yan sa BGMP Bikutan. Kaya nga pinupunto ko kanina, bakit gagawa-gawa ng kwento yan? Dating Toulouse yan, nakakulong yan, nakabilanggo yan. Seryoso ang mga aligasyon at matibay umano ang mga hawak na ebidensya. Sinubukan pong aregluhin sa pamamagitan ng ilang beses po na pagbisita ni Sara Duterte dyan sa BGMP Bikutan, pero bigo na maareglo itong si Madriaga, and then a few days after, lumabas po yung testimonya na yan. And yesterday, naipasa na po yung notarized affidavit dyan sa ombudsman. Isa lang po si Madriaga sa maraming witness na masakit sa ulo o nagpapasakit kay Sara Duterte. Isa pa, si Gina Acosta, November 25, 2024, that was last year. Umamin ha, hindi pinilit ha, umamin po siya sa pagdinig sa House of Representatives. Supposedly si Gina Acosta ang disbursement
Special Disbursing Officer o SDO. Special Disbursing Officer, ibig sabihin, siya po yung maglalabas ng pera under her name. Sa pangalan niya po ilalabas yung pera ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pero anong ginawa? Inutusan daw siya ilipat sa ibang tao. Ipinaubaya po ang disbursement ng confidential funds kay VP SPG Chief Colonel Raymond Dante La Chica. Nasa pagdinigyan ng House of Representatives kasi yan daw po ang utos ni Sara. Tapos, binibigyan sila ng monthly allowance, envelope. Saan galing yan? Let's say 30,000 ang laman yan, or 50,000 ang laman yan, 100,000 ang laman yan, saan galing yan? Paano naliliquidate yun? O, di corruption money yun. Umamin marami sila, tumatanggap sila. Isang Yusek, far na ba yan? Yung nag-aabot sa kanila? And then, sasabihin, galing kay Sara. Malamang, alam naman galing doon sa Yusek. Walang nagawa si Acosta, kaya kahit na hindi tama, kay sinunod ang utos ng amo niya. Kapalit nito ang buwan ng envelope na suhol mula umano kay Sara. Tindi, di ba? Tapos, sasabihin nito magtatay na panelo, ay, gawa-gawa lang yan, see the timing, para para i-hinder o maging balakid sa 2028 presidential bid ni Sara Duterte. Look at the timing. Sabi pa nila, tingnan nyo yung timing, Sir, 2025 pa lang ngayon, you have 2026, you have 2027, you have 2028. That's 3 years or more than 2 years prior the elections. Paano look at the timing? Kung 2027 yan, sige pwede mo sabihin na timing yan. Pero ito po ipagpapanagot sa mga kasalanan ni Sara Duterte. Meron siyang kasalanan at kailangan niya pong managot. Hindi po yan gawa-gawa. Maraming testimonya, maraming testigo lumabas sa investigasyon ng House of Representatives, yang kalokohan na yan. Malinaw na malinaw yan.